Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Mabilis na tumatakbo si Sirius papunta sa lugar kung saan lumilitaw ang signal ni Azeroth sa kanyang system. Bawat tibok ng puso niya ay bumibilis habang napapansin niyang hindi gumagalaw ang marker ng halos kalahating oras. Malinaw na hudyat ito na malapit lang talaga si Azeroth. Ngunit bago pa lalo siyang tumibay sa kanyang determinasyon, biglang naglaho ang marker. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, na pagtanto niyang kapag dumilim na ang gabi, mawawala na ang kakayahan niyang sundan ang mga galaw ni Azeroth. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, dumating ang panganib. Isang lalaking balot ng makapal na armor ang biglang sumugod at inihampas ang isang dambuhalang battle axe na puno ng kamatayan. Mabilis na umilag si Sirius, nakaiwas sa biglang atake, pero iniwan siya na itong may katanungan, sino naman ang gustong umatake sa kanya ngayon. Bumagsak ang battle axe sa pader, nilure ito ng marahas na lakas, nag-iwan ng malalim na bitek at nagkalat ng mga debris sa paligid. Kahit nakapaalamang, gumalaw si Sirius na parang dumudulas sa lupa, kumikilos ng mabilis at maingat para makalayo habang nakabantay ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa kalaban habang malamig na nagbabala ang nakasuot ng armor, lahat ng manlulusob, bayani man o halimaw, ay walang patawad na papatayin. Binanggit na ito ang Star Cavalry, at bigla itong pumasok sa isip ni Sirius. Maaari nga bang sila ang mga kilalang tulisan na nabubuhay sa pamamagitan ng mga pagdukot? Pumasok na rin ang iba pang kasamahan ng lalaki at agad na naghanda para lumaban. Ipinahayag ng malaking lalaki na ang mga babaeng halimaw at bihag na babae roon ay pain lamang, nakalaan para akitin palabas ang mga katulad nila. Dagdag pa niya, maaaring may iba pang bayani na nagmamasid sa paligid. Buo ang kanilang pasya na hulihin si Sirius at pahirapan para makuha ang mga sagot. Ngunit nagsimula ng magdugtong-dugtong ang mga iniisip ni Sirius, possible kayang ang tinutukoy nilang babaeng halimaw ay si Yug. At sa gitna ng tensyon, halos nasabi niya kung nakita ba nila ang isang Meniokis na lalaking halimaw na palakad-lakad sa paligid. Ngunit biglang nagpaalala ang kanyang system, magsisimula na sa loob ng 2 minuto ang weapon return mission. Kumabog ng matindi ang dibdib ni Sirius. Kapag nagsimula na ito, babalik siya sa kanyang orihinal na F-rank stats, na mag-iiwan sa kanya sa malaking kapansanan. Wala ng oras para magpatumpik-tampak. Kailangan niyang tapusin ang labang ito bago tuluyang magsimula ang misyon. Lumipat ang eksena kay Yug, na nagpupumilit kumawala mula sa kanyang mga poses. Ngunit impossible, may mahikang pumipigil at nagpapahina sa bawat kilos niya. Aminado siya sa sarili, simula nang hindi na siya makasagap ng lakas mula sa mga lalaki, hamina at naging merepok ang kanyang katawan. Dumaan sa kanyang isipan kung babalik na ba siya sa tirahan ng kanyang amo, pero pinipigilan siya ng kanyang pride. Sa tabi niya, nakatayo si Azeroth na nakabalat kayo, malamig na nagtanong kung bakit bilang isang halimaw, ayaw niyang bumalik sa dungeon na tunay niyang tirahan. Sumagot si Yug ng tapat bilang isang linglang lizard, natural niyang kailangan ang lakas mula sa mga lalaki. Kaya pumili siya ng mas malakas na lalaki at mas ginusto ang mga lungga ng tao kaysa sa madidilim na kuweba ng mga halimaw. Ngunit biglang nabasag ang tensyon nang yumanig ang paligid. Isang malakas na pagsabog ang gumiba sa pader, sabog ang mga bato at alikabok sa bawat direksyon. Mula sa guho,
isang binatilyo ang tumilapon papasok, bumangga sa pader at nag-iwan ng malalalim na bitak sa puntong tinamaan. Ang tunog ng impact ay kumulog sa silid. Isang paa ang humakbang papasok, dumating na ang bagong manlalaro sa eksena. Pumasok si Ceres, kalmado ang paghinga ngunit mabigat at matalim ang kanyang aura. Nakaramdam siya ng kaganhawahan, na kayanan niyang ayusin ang lahat bago matapo ang 2 minutong limitasyon. Nakatitig siya sa mga taunang kalaban sa sahig, malamig na sinabing kung binigay lang sana nila ang susi ng mas maaga, hindi sana sila nasaktan ng ganoon. Sa kanyang tinig, napasigaw si Yug ng gulat at pagkilala, ang kanyang amo. Ngunit muling nag-ingay ang system, ipinakita ang bagong weapon return mission. Napakuyom ang panga ni Ceres nang makita ang kondisyon. Kinakailangan niyang sampilan ng 10 beses ang puwitan ng isang tao hanggang umalangaw ang tunog, at may 60 minutong countdown na nagsimula na. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Lumapit agad si Ceres sa binatilyong tinalo niya kanina at marahas na nagtanong kung kaya pa ba na itong sumigaw. Ngunit nang lumapit siya, bumigat ang dibdib niya sa pagkadismaya. Wala nang malay ang binata, sobrang bugbog na hindi na makasagot. Napakuyom ng kamao si Ceres sa inis, masyado siyang malakas kanina. Sa katahimikan, biglang nagsalita si Azeroth na nakabalat kayo. Mapagkunwaring nakiusap itong iligtas sila mula sa kaguluhan. Ngunit si Yug, nakatitig lang sa kanyang amo, halatang nagdadalawang isip. Napaisip si Ceres. Nasa malayong dako sila, at maaaring may halimaw na lumitaw anumang oras. Kung wala ang kapangyarihan ng system, napakadelikado. Kaya nagpa siya muna siyang tapusin ang misyon. Dahan-dahan niyang inilapit ang susi at binuksan ang mga poses ni Yug. Sa tunog ng bakal na bumukas, tuluyan siyang nakalaya. Tahimik na nagpaumanhin si Ceres, at walang alinlangan, mariin niyang sinampal ang puwitan na ito. Napasigaw si Yug ng malandi at mahina, ang tunog ay kakaibang naghalo ng hiya at pang-aakit. Nagulat siya at tinanong kung ano ang ginagawa na ito. Ngunit malamig na boses ng system ang sumagot, 1 out of 10 bot slaps. Tumambad ang numero sa kanyang paningin, at lalong naging katawa-tawa at kakatwa ang misyon. Sunod na nilapitan ni Ceres ang nakabalat kayong Azeroth, seryoso ang tono. Ipinaliwanag niyang para matiyak ang kanilang ligtas na pag-alis, kailangan niya itong paluan sa puwitan, at pakiusap na huwag siyang tutulan. Ngumiti ng banayad si Azeroth, mabilis tumakbo ang mga plano sa kanyang isipan. Sigurado siyang hindi mabuting tao si Ceres, isang simpleng tukso lang ang kailangan at tiyak babagsak ito. Para sa kanya, nakakatawa ang dahilan ni Ceres na ganoon, isang palusot lamang para makapanglamang. Kaya, gamit ang anyo ng isang babae, nilambangan ni Azeroth ang kanyang boses at nagmakaawa ring pakawalan siya. Binigyan pa niya ng pangako, kapag siya'y nailigtas, handa siyang magpaubaya kahit paluan siya, at kung gugustuhin pa ni Ceres, may aalay pa niya ang sarili. Punong-puno ng panlilinlang at tukso ang kanyang mga salita. Dahil dito, pumayag si Ceres, bahagyang nanginginig ang kamay habang isa-isang inaalis ang mga lock at poses ni Azeroth. Nang tuluyan nang nabuksan ang huling kandado, biglang sumunggab si Azeroth at niyakap siya ng mahigpit. Umiiyak na sumigaw siya, sinasabing dinukot at dinala siya sa lugar na iyon ng sapilitan. Humagulaw siya, ikinwento pa na tinakot siyang ibebenta sa mga goblin. Ngayon na nailigtas siya ni Ceres, buong emosyon niyang idineklara na siya'y magiging kanya na lamang. Lalo pa siyang kumapit, dinidikit ang kanyang katawan kay Ceres. At sa mismong sandaling iyon, naghanda si Ceres.
Mariin niyang inangat ang kamay at isang malakas na hampas ang bumagsak sa puwitan ni Azeroth. Umalangaw-ngaw ang tunog sa buong silid. Ngunit wala siyang narinig na sigaw. Napatigil si Siris, natigilan, nakatitig kay Azeroth na walang anumang reaksyon. Mabigat ang boses ni Siris nang singhalan niya si Azeroth kung bakit wala man lang siyang narinig na sigaw. Ngunit imbis na sumagot, lumapit si Azeroth nang may kakaibang tono at bulong, hiniling pa na ulitin ito. Nang inag ang isip ni Siris, halos hindi makapaniwala sa kahilingan. Gusto na sana niyang tumanggi, ngunit biglang nagpatunog ang system, dahil hindi nakagawa ng tunog si Azeroth, siya'y parurusahan ng 5 minutong pagka-freeze. Agad bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, ganap na paralisado. Napatigil si Azeroth, halatang naguguluhan, hindi akalaing gagana ang bitag ng ganoon. Habang nakahandusay at hindi makagalaw si Siris, gumapang si Yug papalapit, nanginginig ang mga kamay, at maingat na hinawakan ang kanyang ulo. Mahina niyang ibinulong na masama na ang kanyang pakiramdam at desperado siyang kailangan ng lakas mula sa dugo at asensya ni Siris, kung hindi ay baka siya'y tuluyang bumagsak at mamatay. Ngunit nanatiling nakapako si Siris, walang sagot, unti-unting pamipikit ang mga mata laban sa kanyang kalooban. Tumango si Yug, inaakalang ang kanyang katahimikan ay pagsang-ayon. Kaya't ibinaba niya ang ulo, marahang idinikit ang labi sa leeg ng amo, at unti-unting sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Ang init at lakas ni Siris ay dahan-dahan pumapasok sa kanya, at matindi ang kanyang pagnanasa. Nanlaki ang mga mata ni Azeroth, boses ay umalangaw-ngaw sa galit, tinawag si Yug na walang hiya at mapangahas na mangkukulam na sinamantala ang pagkakataon habang hindi siya nakatingin. Sumugod siyang papalo, ngunit bago pa bumagsak ang kamay, mabilis na pumalupo ang buntot ni Yug, hinuli siya at mahigpit na pinigilan. Malamig ang tingin niya habang mariing ipinahayag na si Siris ang kanyang amo, hindi si Azeroth, at paalala pa niyang siya ang naunang dumating. Nagngangalit si Azeroth, walang magawa sa pagkakabigkis. Sa isip niya, kung araw lamang iyon, kay dali sanang paghiwalayin si Yug mula kay Siris. Ngunit wala siyang nagawa kundi lunukan ang pagkatalo. Pinili na niyang isantabi ang pagtatalo at magtuon sa mas mahalaga, ang mabawi ang system. Samantala, nanatiling nakadikit si Yug sa kanyang amo, patuloy na sumisipsip ng lakas, patuloy na dinadala ang sarili sa masidhing kasidian. Lumapit si Azeroth sa tainga ni Siris, halos dumampi ang labi sa kanyang balat, at may tusong ngiti ng bulungan siya ng isang madilim na mungkahi, isang tatluhang relasyon. Naglapit ang kanilang mga mukha, at sa kabila ng tensyon, parehong namula ang pisngi. Si Siris, hirap na hirap, hindi makasabay sa gulong nagaganap sa kanyang paligid. Sa likod ng kanyang isip, nagtaka siya kung totoo nga bang biktima si Azeroth. Kung talagang dinukot ito, bakit tila ba kusa itong pumapasok sa ganitong baluktot na sitwasyon? Samantala, sa itaas ng silid, tahimik na nakaupo si Saediel. Matamang nakatingin, iniisip kung totoo nga bang ninanais ni Azeroth ang ganitong uri ng lapit kay Siris. Ngunit kasabay na ito, ramdam niya rin ang mga kakaibang sensasyong tila dumarating sa kanyang katawan, na parabang bahagi siya ng nangyayari. May tusong ngiti si Azeroth habang malandi niyang sinabing napakatagal na simula nang huli siyang naglaro ng ganito. Marahang iniabot ang kamay at hinawakan ang kamay ni Siris, mainit ngunit nakapangangilabot ang dampi. Habang patuloy ito, naramdaman din ni Saediel ang parehong bugso ng matinding sensasyon. Unti-unting natunaw ang kanyang pagtutol, nadadala siya sa ritmo, hanggang sa siya'y halos tuluyang malunod.
Lumalim ang kanyang paghinga, nanginginig ang katawan, at napapabitaw ng maliliit na ungol na hindi niya kayang pigilan. Dito, ibinulong ni Azeroth na dahan-dahan niyang ipitik ang kamay ni Siris at bahagyang idiin. Walang magawa si Siris, at sa kabila ng pagiging frozen, napilitan siyang sumunod. Agad nang inag si Saediel, binaha ng matinding bugso ng damdamin. Bumangon ang balahibo niya, at tila nawawalan ng lakas ang kanyang buong katawan. Kumikislap ang mga mata ni Azeroth habang dahan-dahan gumapang ang kamay niya pababa, papunta sa pinakanasusulklamang bahagi ni Siris. Namula ang pisngi niya, malisyoso ang ngiti, halatang may binabalak na malaswang bagay. Nangaligkig ang kalamnan ni Siris, nananalangin sa isip na huwag na sanang magpatuloy pa si Azeroth. Ngunit kasabay na ito, nakaramdam si Saediel ng mga ilusyon, tila siya mismo ang may hawak ng isang buhay at mabigat na bagay sa kanyang mga palad. Naghalo ang kanyang mga pandama, naguguluhan ang kanyang isip. Sa isang iglap, dama ni Siris ang pagkakahawak sa kanya, malinaw at mariin. Kumislap sa kanyang isip ang pagkakakilanlan, at tumama ang katotohanan, si Azeroth mismo iyon. Nagngit-ngit ang kanyang mga mata, nag-apoy ng galit, at natigilan si Azeroth. Nayanig siya sa titig na hindi nakahinaan kundi puro puot. Sandali siyang natigilan, at biglang naisip, ang teknikong kanyang ginamit ang nagbunyag ng tunay niyang anyo. Nabisto na siya. Sa pagmamadali, kasigaw niyang tinawag si Saediel. At sa mismong sandali, gumuho ang mga bato mula sa kisame, yumanig ang buong silid, at nagdulot ng makapal na alikabok at nakabibinging kalabog. Napatres si Yug, nanginginig sa takot. Ang kanyang katawan ay kumislap, at bigla siyang nagbago ng anyo, bumalik sa maliit niyang anyo bilang butiking lizard. Sa takot, mabilis siyang gumapang palapit kay Siris, pilit humihingi ng proteksyon. Nabisto na ang lahat, kaya't sigaw ni Azeroth kay Saediel na agad siyang ilayo bago mahuli. Walang alinlangan, pumayag si Saediel at agad naghanda. Ngunit hindi makita ni Siris ang lahat dahil sa kapal ng alikabok. Malabo ang kanyang paningin, at natakpan ng usok ang katotohanan. Sa gitna ng gulat, dahan-dahan pinagsama ni Siris ang mga piraso ng nangyari. Napagtanto niyang si Azeroth mismo ang nagbago ng anyo bilang babae para siya'y linlangan. Kahit nanginginig, nagpapasalamat siyang naunawaan niya ito bago pa tuluyang mahuli. Ngunit napakasakit ng realidad, dahil wala ang kakayahan ng system, wala siyang lakas para habulin pa si Azeroth. Nakakainis na katotohanan ang kanyang kawalan ng magawa. At nang tuluyan nang mawala ang paralisadong epekto, malayo na ang tinakbuhan ni Azeroth. Ang iniwan lang ay katahimikan. Sa kabila na ito, pinilit ni Siris na huwag nang ituloy ang habol. Nagpasya siyang tapusin muna ang misyon bago ang lahat. Saka na lamang niya hahabulin si Azeroth kapag naibalik niya na ang kapangyarihan ng system. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, nag-ukit siya ng bagong patakaran. Sa susunod, lalo na sa dilim ng gabi, magiging mapagmatsyag siya sa sinumang babae na lalapit sa kanya. Muling sumiklab ang system panel sa kanyang harapan, malamig na nagpapaalala. Ang weapon return mission ay nakatigil pa rin sa 1 out of 10. At sa gilid ng screen, mabagsik na tumatakbo ang orasan, 51 minuto at 12 segundo na lang ang natitira.